Okay. So guys, before we start with the discussion of the resultant of force system, discuss muna ulit natin or discuss muna yung content ng chapter 1. So again, as I've told you, this is a ano lang, parang review lang ng subject nyo na physics before nung senior high. So, ayan, introduction to statics. So again guys, sa workbook nyo, may mapapansin kayo dyan na at every start ng every chapter, may mga quotes kaming nilagay dyan. Para at least, ayun nga, inspirational quotes. Or, pag pinanghihinaan na, pwede nang basahin nyo lang yan. Okay? So, yes, Mr. Kian. Audible naman, pakinig naman. Yes po. Okay, so first, ito yung definition po nung ano mechanics. So guys, pakibasa na lang po ako nito. Pero ang gusto lang naman sabihin dyan that yung mechanics nga is nahati to several branches. So, ayun nga, this mechanics or engineering mechanics, nahati siya into statics, dynamics, and yung isa nga, yung mechanics of materials. Or sa department natin, ang tawag po sa kanya sa mechanics of materials ay, hindi pa yata gumagana ang akin. Wait lang ha. Sige, anyway, mamaya ko na lang Hindi na gana ang drawing pad. So, ayun, ang tawag sa department natin dun sa mechanics of material is yung mechanics of deformable bodies nga with the subject code of CEP3. So, lahat po yan is magiging subject nga natin sa mga susunod na semesters. So, ang start, yung statics or yung SRB. So, for 1.2, here are some of the people na or persons na may major contributions in the field of the engineering mechanics. So, ang isa nga po dito is si Archimedes. And he discovered or he uses the first machines, yung principle ng paggamit ng lever. Okay, si Galileo Galilei naman, ang contribution naman niya is during his experiment, he uses the pendulums. And siya rin yung naka-discover ng concept ng falling bodies. And last, yung pinakakilala, si Sir Isaac Newton. So, siya naman po yung naka-discover ng three fundamentals law of motion. Okay? And aside from that, yung law of universal gravitational attraction. So, under this, we will discuss now the fundamental concepts na ginagamit natin for engineering mechanics. And first of this nga is yung basic quantities. So, meron po tayo dyan na 4. So, una, yung length. Ano ba yung length? So, this is used to locate the position of a point in a space. And aside from that, so this is a used to define distances and geometric properties. So, when we say geometric properties, so dyan papasok nga yung size, dimension, yung annotation na nilalagay natin sa isang body. Yung niya, dimension particularly. So, we use the unit of length para siya, ma-identify kung gaano kahaba to, gaano kataba, ganyan, etc. Next, for the time naman, so, ang SRB naman po, or yung statics, time independent naman po yan. So, ibig sabihin, hindi natin gagamitin yung time. So, time is more important sa field of the study of dynamics. Okay? So, and then, mass. So, ang mass po is a measure of quantity of a matter. So, this is used to compare the action of one body with that of another. Okay?
And usually yung mass nga, di ba, in SI, so we measured it using kilogram. And then when you multiply it by the gravitational acceleration, yung 9.81 meter per second squared, so nagiging unit of force siya kasi ang weight nga is considered to be also as a force. So ano naman po yung force? So force is either considered as a push or pull. So other terms na ginagamit po natin dito sa dalawang ito ay it's either that is in compression, a compressive force, or a tensile force. Okay, so this interaction can occur when there is direct contact. It's either direct contact between two bodies, or it can be also acting at through a distance when the bodies are physically separated. Okay, next, for the idealization, di ba, kapag nag-analyze kasi tayo ng isang body or isang object, ang nangyayari dyan, we considered it either it is a particle or a rigid body. So, unahin natin yung particle. So guys, ang particle, meron po siyang mass. Okay. May mass, pero yung kanyang size, we can neglect the size. Okay? So for example lang, ito nga, nagbigay siya ng example, yung Earth po natin, the Earth, and versus dun sa orbit na ginagawa niya around the Sun. So for example, ito yung Sun. Ayan. So syempre, ikot siya dyan. So guys, kung nakikita nyo, yung Earth, inirepresent ko na lang siya as a parang tuldok, di ba? So yan yung concept ng particle. Kung if you are going to correlate or if you're going to compare the size of the diameter of the Earth versus dun sa diameter ng orbit na ginagawa niya around the Sun, napakalaki ng diferensya. That's why, most of the time, hindi na natin kinoconsider yung diameter ni Earth kapag nagko-compute tayo na may kinalaman yung diameter ni Earth and diameter ng orbit niya around the Sun. Kasi nangyayari dyan, kapag kinuha mo yan at ginamitan mo ng equation, kumbaga parang konti lang yung nagiging diferensya nila. Kaya ang ginagawa, kahit hindi ko na isama itong diameter ni Earth, so wala siya magiging masyadong epekto. Okay? So yun lang naman yun. Kapag particle yung isang object na ina-analyze natin, consider natin particle. So dimensionless na siya. Pero may mass. Okay? Now, when we say rigid body naman, a body muna can be considered as a combination of a large number of particles. Kumbaga pinagsama-samang particles yan, kaya nabuo yung isang body. Okay? And then that is considered to be rigid if ang tawag dito? So kapag rigid ang isang body, if a load is applied, we do not have to consider the type of material from which the body is made. So that's why, kapag ganyan yung case, hindi rin natin kino-consider yung nagiging deformation niya doon sa rigid body. So kumbaga, if you're going to compare, di ba? For example, same block, same property, same size. So yung isang block, in-applyan lang natin dito na, for example, it is carrying a load of 1 pound. And then yung isang block, yung block B, so let's just say na it's carrying a 1,000 pound. Di ba kung iisipin natin, yung 1 pound okay lang. Kung isang body po yan, so kayang-kaya naman dalhin ng 1 pound. But yung 1,000 pound, so di ba, ang maiisip mo dyan, kung 1,000 pound yung ina-carry ng isa, so may possibility na mag-deform siya. Or kung ganito siya kataas, maaring lumiit. Kasi mapipirat di ba? So kung ganun yung assumption, so kung ganun po yung assumption natin, kino-consider natin yung isang bagay na deformable. Okay? Again, kapag rigid, regardless of the applied force applied, wala po tayong i-consider na magiging change in its shape. So rigid yan. So kahit gawin ko yung 1 million pound, so dapat wala mangyayari kasi sa kanya. Kasi nga, rigid. Okay? So kung dimension D yung isa, so dapat dimension D lang din yung kabila. Okay? So yun lang man yung gustong sabihin dyan sa rigid body. So again, diba, ayun nga, sabi ko nga, ano nga yung subject natin? SRB, diba? Yung RB stands for rigid body. Dynamics of rigid body. So rigid body rin siya. Doon sa isa, di ba, yung sabi ko nga, yung mechanics of deformable bodies. So, deformable bodies, that means na dito sa subject na to, ayan, kung consider mo na dyan yung possibility na magiging deformation ng isang body.
So, ayun, papasok na dyan yung material properties, ang type ng material ang ginamit natin, yung properties nito, gano'n yung size niya. So, yun yung mga ilan sa makaka-apekto doon sa magiging deformation ng isang body. Okay? Wait lang. Ayusin ko lang itong beak. Yun, kumain na. Kaso nga lang sila itong ganito ko. Wait nga. Try ko lang i-reopen preserve session. Kasi gumagana siya sa mouse. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating sa ano. Kaya na kayo, ako talaga ang lalamunan ko ay ano pa. Malat pa. At maate, sobrang ate. Ayaw talaga gumana sa... Gumagana siya sa... Ayun. So, sa PDF viewer, gumagana. Ba't hindi yan ayaw doon sa ano? Anyway. So, dito ko na lang i-open sa ano. Kasi hindi ko magamit yung pen tab ko. So, nasa na nga tayo? Ayan, sa rigid body. So next, let's discuss naman itong units of measurement. So meron po tayong dalawang system of unit na gagamitin. So yung isa nga, yung SI, and then yung pangalawa, yung US customary. So i-discuss ko lang yung value ng G na gagamitin. So guys, to be uniform with our computation, kasi yung G po, ito yung kabuuang value niya. Okay? So para uniform lang din yung magiging compute natin. So lahat po na gagamitin na value ng G is 9.81. So I think ito rin naman yung pinagamit sa inyo before. So ayan. So yan na lang din po tayo. Para at least lahat ng computation natin pare-pareho. Okay? If mas ang given, so just multiply it by 9.81. So I think ito rin naman yung ginagamit nyo before, di ba? Yung sa senior high. Alright, next for US customary, so that is 32.2. And then yung ibang discussion katulad nito, i-discuss ko na lang using this table. So again, dun sa row A, ito po yung sa ating SI and ito sa ating US. So for the unit of length, ang unit po na gagamitin natin is meter, represented by the small letter M. And then kapag US po, that is in terms of foot or feet. So that is represented by the abbreviation na FT. So time, again, ang ano naman is time independent. So hindi naman natin siya i-consider. Pero kung sakali, in terms of seconds. So more of ano lang naman to. So bigyan ka ng unit na kilometer, so dapat i-convert mo lang siya to meter. Parang ganun lang naman. So kilogram, that is kg. And then in terms of US, so the unit we use is lag. So unit naman is pound seconds squared per feet. And then for force, so ang unit po natin is in Newton. Okay? So ang Newton, ang expanded ano niya, value is kilogram meter per second squared. Kasi kung maaalala nyo, di ba, yung weight, di ba, that is mass times the gravitational acceleration. So ano nga yung unit ng mass? So that is in kilogram. Tapos yung gravitational acceleration sa meter per second squared. So ito siya, pag in-expand. Okay? And then, so US customary, that is in terms of pound or LB. Ayan.
So when it comes to the prefixes, ito naman po yung ginagamit natin or the International System of Units, yung gumagamit ng prefixes. So guys, ito yung exponential form niya. So in terms of multiple, ito siya. So yung times 10 to the 9th daw is equals lang din sa 1 billion. Times 10 to the 6 is 1 million. Tapos ito, and then 1,000. Okay? So ayun, giga, mega, kilo, and then ito yung SI symbol. So katulad ng ano, unit of stress or pressure, di ba? That is in Pascal. Pero may mga unit tayo na gigapascal, megapascal, and then kilopascal. So from this exponential form, dapat alam nyo kung paano i-convert yung kilopascal, for example, papunta sa megapascal. So ilan bang kilopascal? So ilang kilopascal meron sa 1 megapascal, ganun. So check mo lang dito sa exponential form. Yung isa times 10 raised to the 6, yung isa times 10 raised to 3. So mangyayari, so pag subtract mo lang yan, di ba? So 10, 6 over 10, 3. So magiging 10, 3, di ba? So that means, ito, there is 1,000 kilopascal in 1 megapascal. Ayan. So meron din siyang sub-multiple form, so milli, micro, nano. So ito rin yung mga symbols na ginagamit. Ano? So M, tapos ang micro. So yung, ito nga, ano nga symbol tawag dito? Di ba this is in new? And then, small letter N for the nano. So for numerical calculation, guys, basahin nyo na lang. But as an engineering student, ang isa sa pinaka-requirement sa ating mga subject is dapat may kanya-kanya po tayong calculators. Okay, scientific calculators. So hindi po allowed dito yung cellphone, magda-download ka ng app, especially during exam. So make sure na meron kayong calculator. So guys, you can check the website of the PRC. Okay, so nandyan po yung list ng mga tawag dito. List ng mga pwedeng gamiting calculators during board examination. Okay, so kung kukuha kayo, so I think it's better if yung mga paghandaan na natin yung future so yung mga pwedeng gamitin sa sa board exam. Pero naman yan ina-update at ina-update yan. So ayun, baka may mga additional model siguro. Ayun, baka merong mapadagdag doon na bawal gamitin kasi ganyan. Next, what is dimensional homogeneity? So guys, babasahin nyo yan. Pakibasa na lang. Ang gusto lang kasing ipaliwanag dito is that dapat pare-pareho yung units natin. So kung puro naka-SI yan, dapat na puro SI yan. So kung yan ay puro mga naka-English units, so English units po tayo. So ang lang po dito, for example, while reading the problem, you notice that all the givens are, yung isa naka-meter, kuha lang tayong scenario, yung isa naka-kilometer, so yung isa naka-feet, yung isa naka-inches. So hindi mo to basta-basta pwedeng gamitin, ha? Kapag nag-compute ka, hindi mo siya pwedeng isalpak sa ALQ, dire-diretso lang. So dapat mag-decide ka kung saang unit mo dadalhin yung mga units mo. So for example, nag-decide ka na puro na meter yan, edi ko-convert mo to, ito, at saka ito, papunta sa meter. So again, yung kilometer to meter, so ano ba? Ilang kilometer ba sa isang, ilang meter sa isang kilometer? Di ba there is 1,000? And for example, ang given sa inyo ay inches. So paano mo siya madadala to meter? So ayan. So guys, pa-review po ako ng mga notes nyo. Ayan. So review nyo kung paano nagko-convert ng mga, yun lang, kahit yung mga most commonly used units lang. Okay, so anong gagawin nga dito kapag inches to meter? So yung inches, pwede mong dalhin muna to cm, di ba? Meron tayong conversion ng inches to cm. So we have 2.54 cm in every 1 inch. Okay, and then from cm, dalhin mo to meter. Kasi sa isang metro, di ba, there is 100 cm. So kapag feet naman, so feet to inches muna. May conversion naman po tayo, di ba? In 1 foot or 1 feet, there is 12 inches. Then balik ka ulit dito sa step 1, tapos sa step 2. Next. Significant figures, pakibasa na lang. Pero ang isang use kasi ng paggamit ng significant figures is, for example, during computation po, nalaman mo na ang sagot mo for example, so 1, 2, 3, 4, so yan. Puro 0. Tapos hindi ka pa gumagamit ng mga comma to separate yung mga para alam mo mismo yung
kung 1 million, 1 billion ba yan. So, hindi mo nilalagyan ng comma. Ang ano kasi dyan, problema kasi kapag ganyan. Minsan, di ba, during computation, napindot mo nga na ganyan yan. So, pag nilipat mo siya sa, bawa, sa isang papel, syempre, compare mo, 1, 2, 3, 4, tapos 5 yan. So, minsan, hindi mo maiwasan na it's either magkulang yan ng isang zero or lumabis. So, for example, lumabis. So, ito, pag kinompute mo manually, syempre, may tendency na magkamali ka. Okay, kasi lumabis ka na nga ng zero or kumulang eh. So, magkaibang number na yun. So, pwede mong gawin dyan para naiiwasan yun. So, pwede mo siyang i-represent in multiples of 10. Okay? Or itong number na to, di ba, pwede mo siyang i-represent as ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede mong i-represent ang 1.234 and then times 10 raised to 8. So, aside from mas madali siyang ipindutin sa ALQ, ano na rin siya? Madali pang isulat. Okay? So, ganun lang din sa ano, kapag sub-multiple yung number natin, sobrang daming zero, bago mo pa maano yun. So, sira pala itong drawing pad ko, ha? Sabihin natin ganyan. So, nawawala kasi yung sulat niya. Ayan. So, ayan. So, yun yung isang uses ng paggamit ng significant figure. Then, rounding off of numbers. Toto, I know you're still familiar pa rin naman. So, if the number is greater than 5, di ba, ano bang nira-round up natin? If less than 5, so not rounded up. So, retain lang po yung number. And then, for the calculations, sabi dito, so kapag nagka-computation ka using the calculator, it's better to store yung mga intermediate values. So, ibig sabihin, at every computation, mas maganda kung nag-i-store tayo para at least walang tapon doon sa decimal. Okay, so yung calculators nyo po, meron po yan na store function. Okay, so check ko lang dito kung meron ako dito sa PC ko ng emulator ng calculator. So, open ko sa... So, pwede nyo kunin guys yung calc nyo para at least nakikita nyo yung sinasabi ko. So, sa calc po kasi natin, ito, meron palang emulator. So, palitan ko lang yung share ng screen ko, ha. I-share ko siya as a entire screen. Ayan. So, medyo maglalag lang ng kaunti. Ayan. Nasaan tayo? Ayan. So, I hope nakikita na yung calc. Ano? So, guys, itong calculator po natin, meron siyang store function. Okay? So, for example, yan, yung number na yan, na pindot mo siya using your computation. So, instead na isulat mo ng isulat, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, pwede mong gawin dito. So, shift. Okay, shift, tapos store. Ito may RCL na to, store. And then may mga letters ka dyan kung saan mo pwedeng itago yung sagot. So, A, B, C, D, E, F, X, Y, M. So, itago mo sa A. Ayan. So, instead na pipindutin mo ulit, isa-isa. Diba? Tagal. So, mag-alpha A ka na lang. Ayan. Nakatago na kasi doon. So, sinasabi lang dito, guys, sa calculation, hindi naman ibig sabihin na ano dito. Kasi sabi dito, do not round off calculation. Kasi kapag nagra-round off ka, may mga natatapo na decimal and that determine yung nagiging accuracy and precision ng mga solution natin. So, mas accurate siya, syempre, kapag kinonsider mo yung buong number. So, try natin sa computation. So, for example, during computation, ito yung isang given na, or ito yung isang number na napalabas natin. Tapos, i-multiply mo siya sa isang number ulit na nakuha mo using computation. So, 98.7654321. Ayan. Ito yung buong kompletong number. Okay? So, gagawin natin, ako kasi, as a general rule, so kung di ka gumagamit ng store function, okay lang. Basta make sure na at least 4 decimal places yung gagamitin mo or yung itatago mo. Okay? Kasi pag dami ng decimal place, pag accurate niya.
Kasi yung ibang section, may nagsabi din na nung senior high daw, 2 decimal place lang daw pinapagawa sa kanila. So, using this example, pakita natin yung nagiging difference sa sagot. Okay? So, ano ba to? Kapag 4 decimal place to, ano bang alabasan niya? So, 123.456. So, 7. So, magiging 8, di ba? And then multiply by 98. So, 7654. So, tingnan natin yung difference sa mga magiging sagot. Kung ano yung nagiging epekto kapag 2 decimal place at saka 4 decimal place yung lalabas. And yung sagot na ibibigay if kompleto yung sagot. Okay? So, kapag 2 decimal place, ano itong magiging number natin? 123.46. Okay? And then itong isa, 98.77. Okay? So, using our calculator, so saan ko nga tinago yung isa? Ayan. So, alpha times 98.7654,321. So, yung sagot na nakuha natin is 12193. 12193. Dito na lang sa baba. Putol kasi sa part na to eh. Ayan, tumitigil ngayon. Ano pa eh. So, 12193. Tapos 0.2611. So, 4 decimal place na lang consider ka. Tapos itong isang number, kapag 4 decimal place, check natin. So, 123.4568 times 98.765. Saan siya? So, 12193. So, kung titingnan nyo, almost identical yung naging number. So, dito lang nagkaroon ng difference. 26 sa pang ilang decimal siya? 02. 2602. Ayan. So, dito sa point na to, nagkaroon lang ng difference. Pero the rest of the number, pareho. And then, meanwhile, check natin yung kapag 2 decimal place lang. 123.46. Then times 98. Ano sa number? 98.77. So, 12194. 12194.1442. Ayan. So guys, ayan. Ano ba yung observe nyo nung inano natin siya? Sa, yung unang dalawa, ay, ba't eraser? Wait lang. Ano nga yung ano? 12193.2631. 12193.2631. So, doon sa unang dalawa, guys, pareho halos ito, no? Ayan, pareho siya dyan. So, dito lang sa pang-3 at pang-4 na decimal nagkaroon ng changes. Pero doon sa isa, yung kapag 2 decimal place lang, dito, iba na siya. Kumbaga, 12193 yung isa, 12194 kapag 2 decimal place. And guys, kapag ito yung ginagawa nyo, kapag nag-check, ito, though tama yung process na ginawa mo, pero 2 decimal place nga lang kino-consider mo lagi during computation. Ito is mali pa yan kapag chinekan. So, ang laki kasi ng difference eh. Kahit sabihin mo 1 point something lang, yung 1 point something na yun, malaking bagay na. Especially kapag sa mga subject na may kinalaman sa engineering. Okay? So, ganun, ulitin ko not only for my subject. So, ngayon pa lang, practicein nyo na yung paggamit ng store. Yung store function. And then, what else? Kung hindi ka naman nag-i-store, please make sure nang ginagamit mo or use at least 4 decimal places para mas accurate yung lalabas na sagot. Ayan. So, yun lang naman gusto kong sabihin dyan. And then last, so guys, ito yung problem formulation and the accuracy of solution. So, ito po yung nagiging engineering approach kapag nag-solve tayo ng mga problems sa engineering. So, tayo yung step-by-step process. So, we have 5 steps. So, basahin natin. So, una, read the problem carefully and try to correlate the actual physical situation with the theory studied. The next, tabulate the problem data or ilista mo lahat ng mga given do sa problem natin. So, draw to a large scale any necessary drawing. So, yung diagram or drawing na sinasabi dito, ito yung free body diagram na gagawin natin. So, kapag nag-drawing ka ng free body diagram, please make sure na
That is on a large scale. Mas madali kasi mag-analyze kapag malaki yung drawing compared do sa maliit. So, mas nalalagyan mo siya ng mabuti ng mga annotation, mga label. So, mas madali siyang ma-analyze. Ayun yung advantage ng paggamit ng malaking drawing during discussion and while taking the exam. Apply the relevant principle, generally mathematical form, when writing any equation. Be sure they are dimensionally homogeneous. So, check the unit. Dapat daw, ayun nga. Check mo muna kung may kailangan i-convert or wala. Yun. Then solve the necessary equation and report the answer with no more than 3 significant figure. Pero tayo guys, ang sundin na lang natin. So at least 4 decimal place. Okay? And then next, study the answer with technical judgment and common sense. So to determine if yung sagot mo ba is reasonable. So ano bang ibig sabihin nun? For example guys, sa problem niya sa physics under dynamics. So for example, meron kang isang car and you are required to determine the velocity of the car. So, upon computation, sabi nga, the initial velocity is blah, 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 acceleration with choo, 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 time of blah, blah, blah. So, nung kinompute mo siya, ang final velocity na kinalabasan mo, for example, 1,234 kph. So, kph, kilometer per hour. So, is this answer reasonable para sa isang car? So, though possible naman siya, pero kung isipin mo, hindi kasi ito, reasonable eh. Kasi, on average, for example lang, as yung mga especially mga nagmo-motor dito or may mga sasakyan, yung 100 kilometer per hour kasi na takbo, sobrang bilis na nito sa isang sasakyan. Okay? And imagine, yung mga bullet train sa Japan, Russia, or mga bansa. So that is around 300 kilometer per hour, yung bilis ng takbo. Parang dyan naglalaro. So, ang sinasabi mo ba na yung sasakyan na to is mabilis pa sa mga bullet train? So, 1,234. Hindi ko naman sinasabing imposible. Siguro mga 10 to 20 years from now, may mga kotse ng ganyang kabilis ang takbo. So, dapat, doon pa lang, pag-arrive mo ng answer, teka, parang may mali doon sa sagot ko. Parang sobrang bilis naman yata ng sasakyan. So, naano mo na siya. Na-assess mo na baka mali yung sagot mo. So, kapag ganun yung nangyari, ang gagawin mo dyan, balikan mo yung mga previous step. Check mo kung saan ka possible na may nagkamali kang ginawa. Check mo yung given, baka mali ka nang naisulat ng given. Check mo yung equation na ginamit mo or i-recheck mo sa ALQ, baka mali ka ng pagka-pindot. So, mga ganung bagay ba? Okay? So, that ends our discussion, guys. Sabi ko nga, ayun, at the end of every chapter, meron tayong mga problem set na sasagutan. So, ito ay required po ipasa sa susunod nating meeting. Okay? Sasagutan nyo na yan, kukunti naman yan. So, kagaya nitong number 1, madali lang naman, di ba? So, hahanapin lang yung weight in Newton given ang mass. By multiply mo lang na 9.81. So, ito lang medyo magiging kasi ang given dyan, in terms of capital M, ano mga kapag capital M? Megagram. Okay? So, i-convert mo muna siya papunta sa kilogram bago mo makuha yung weight in Newton. So, ayun, sagutan niyo lang po yan. Sila ba to? So, that is only 18 problems. Kakunti naman, 18 lang. Okay? So, let me just
So guys, puwede kayong kumain ha, habang nakikinig. Okay, para at least baka hindi pa kayo nagdi-dinner. So kumain kayo habang dini-discuss ko siya. Alright, so let's proceed now with our chapter number 2. So this is about resultant of forces or resultant of force system. So again, ayan yung quote natin, basahin niyo na lang. So introduction. Sa introduction, i-define po natin kung ano ba yung tinatawag na resultant force. Okay? So a resultant force, so when two or more forces act on a body, ang tawag po natin dyan ay system of forces. Okay? And then itong system of forces pong ito ay pwede po natin siyang i-resolve into a single force. Kumbaga, a system of force ay yun nga, binubuo ng two or more forces which acts on the body. So, yung force system na yun, pwede mo siyang i-represent into a one single force which is known as the resultant force. Okay? And then itong resultant force pong ito, isa itong ultimate force na kung saan nga uh, na na-produce nung ultimate force na yon yung same impact sa isang body na na-produce nung two or more forces o nung system force which works concurrently. Okay? So the end result is a representative force. Ayun. Ito yung mga definition lang eh. Kumbaga resultant force, pwede mo rin tawagin na representative force aside from ultimate force na merong same impact as the set of forces it replaces. It is a vital emphasize that there is only one outcome for each given system of force. So in this chapter, we begin the study of the effects of forces on particles and rigid body, as well as the study of bodies at rest or in equilibrium under the influence of forces, which necessitates the use of the concept of force, moment, and couple. Ayan. So yan po yung mga definition, ilan sa mga definition ng resultant. Basta ang isipin nyo lang, kung may 5 force ka sa isang force system, yung 5 yun, i-convert mo lang sa iisang force. Okay? So dapat kung ano magagawa ng 5 force yun na yun, magagawa din itong iisang force na ito. Ayan. So one important detail or isang importanteng bagay, topic, sa pagkuha ng resultant is yung forces ay kaya mong kunan ng kanyang component. So ano ba yung force again? This is the mechanical interaction between bodies, and a force is a vector quantity. When we say vector ulit, di ba? Ano nga kapag vector? Meron siyang both magnitude and direction. Okay? So guys, ang force, especially kapag ganyan yung force natin, which operates at an angle. So originally guys, ang given lang po sa atin is F at saka yung theta x. Ang sinasabi dyan, kapag naka-incline yung force mo, meron po yung dalawang component. So the component of a force parallel, so yung parallel daw sa x-axis, so ang tawag sa kanya is the x component of the force. Meanwhile, yung parallel to the y-axis, the component is called as the y component. Okay? So wait lang ha. May natawag lang sa akin. So guys, CR muna yung CCR. May kausapin lang ako. Wait lang.
Okay. So guys, again, isang importanteng bagay kapag nagso-solve po tayo ng resultant is kaya nating makuha yung mga components niya. So just like for example, dito sa diagram natin, originally ang given lang po is f and yung f sub x. So guys, doon sa dulo ng f sub x, gagawa po ako ng perpendicular line. Okay, so ito siya, yun ang dash line na yan. And ito, di ba, kapag ginawa ko rin siyang force, na paganyan, so kung mapapansin nyo, equals lang din po siya doon sa fy. So ito is fy lang din po. So ganun din, doon sa dulo ng fy, pwede ka mag-drawing ng isang straight line po dyan. Lolo ko kasi itong, ayan. So, kapag nag-drawing ka ng perpendicular line, di ba ito is f sub x lang din. So nakabuo tayo ng rectangular figure. So yung pinaka-diagonal po ng rectangular figure na yan. So yan po yung ating f. Kumbaga, yung pinagsamang fx at saka fy, yung f. So ano bang figure ang nabuo natin? Nung drawing natin ng diagonal line. So di ba nakapag-produce lang tayo ng triangle or right triangle. So that means, kung ano yung mga laws, mga theorem, or mga formulas na ginagamit sa isang triangle, pwede mo rin siyang i-apply dito. So again, so di ba ang ano natin dito, anong degrees to? Di ba ito ay perpendicular, so yan ay 90. And then ito po yung ating theta x. Tapos, ano nga ito? So this is our f. So ginagawa dyan, since parang triangle lang po inabuo natin, pwede mong i-replace yung f as a side ng triangle natin. So ito naging parang hypotenuse, di ba? And then yung f sub x, pag ganito siya. So ito naman, kung sa triangle yan yung naging pinaka-base o yung adjacent side. Tapos yung height niya, so ito yung f sub y. So ayan siya. So para naging height or yung opposite side. So ayan, so paano ba ano ba yung mga formulas na mga pwede nating apply dito? So una is yung using quadratic equation, di ba? O yung square root of fx squared plus fy squared. Okay? Quadratic. Yung, anong tawag dito? Pythagorean theorem. Okay? And then next, yung mga trigonometric function, di ba? Or yung SOHCAHTOA. Ayan. So guys, kung gagawa po ako ng equation ng f of x in terms of theta, x at saka sa f, so alin dito sa trigonometric function na yung gato ang gagamitin mo? So, di ba yung f sub x is the adjacent side? So yung or that is cosine of theta x is equals lang sa f of x all over f. Therefore, yung f sub x is equals lang sa f multiplied by cosine of theta x. So ito pala, equals lang din dito. F cosine of theta x. So therefore, para naman do sa f sub y, since opposite side yan, so yung so. So sine of theta x is equals to f sub y all over f. So our f, y, is equals to f sine of theta x. Okay? Ayan. Tama. So f sine of theta x. Okay? So guys, but not most of the time po kasi, ang ibibigay po sa inyo is yung theta x. Kasi merong mga cases po na kung hindi theta x yung ibibigay, ang ibibigay po is the angle na with reference sa ating y-axis. Or ang ibibigay po sa inyo is ito, which is yung theta y. So ganun pa rin naman, guys, kasi kung theta y po yung gagamitin, so kung consider nyo lang pong triangle is yung triangle na to. Or, ayan, i-isolate lang po ulit natin para mas madali siyang i-analyze. So, idikit ko lang dito ha. So again, ito po is f sub x. So same as kanina, ito po yung f sub y natin. Tapos ito, yung ating f. Okay? So this is our theta y. So nangyari lang dito guys, nagkabaligtad na ngayon.
So kung titingnan mo yung theta y, alin na ngayon yung opposite side dyan? Di ba itong f sub x? So kung medyo nalilito guys, ang tip ko nga dyan, tagilid nyo rin yung ulo nyo para nakikita nyo kung alin yung opposite do sa theta y and alin yung adjacent. So ito yung opposite, tapos ito, yung f sub y ang magiging adjacent ngayon. So kung gagawan mo siya ng equation nung f sub x, so ano yung magiging equation natin? Di ba yung f sub x, opposite side siya, di ba? So ang gagamitin mo na ngayon is yung sine function. So sine of theta y is equals to f sub x all over f. That means yung f sub x is equals lang sa f sine of theta y. Okay, so therefore, ito pala, kung theta y ang gagamitin, equals lang din po siya sa f sine of theta y. And then ito, so yung fy, kung theta y ang titingnan, so that will be the adjacent side. Or ang gagamitin mo naman ngayon, instead na sine, is cosine na. Pero theta y. Okay? So last possible case na mangyari. So guys, hindi naman lagi nang ibibigay sa inyo is puro angle. May mga problem po tayong ma-encounter dyan, especially sa program natin, sa civil. Walang angle na ibibigay. Minsan nga, yung given pang yon is hahanapin mo pa sa problem based sa figure. So minsan, ang ibibigay po sa inyo ay yung ating slope. So, di ba, ang slope, for example, isa sa mga pinaka-common na slope. So, 3 vertical or 4 horizontal or 3 rise over 4 run. So, ano ba nabuo nating figure? Di ba triangle lang din po? And eto, ano ba yan? Di ba that is the hypotenuse din? So, paano nga nakukuha yan? So, through Pythagorean theorem din. Or that is just the square root of 3 squared plus 4 squared. Or that is equals lang sa 5. Okay? Check nyo na lang sa AlCue. Pero yan yung 3, 4, 5. The next, guys, question. So, guys, kung sakaling ayaw kong gamitin yung paggamit ng slope, eto kasi, pwede mo rin ma-compute yung angle nito. Yung angle na yan. So, question, equals ba saan yung angle rin na ito? Di ba kung titignan mo yung diagram or yung figure, di ba ito is theta x lang din? Tama ba? Theta x lang din po yan. So guys, kung i-isolate mo kasi yun, yung triangle na ito, di ba ito, 3 vertical, 4 horizontal, or kung titingnan mo siya, di ba ito opposite side lang din, tapos ito adjacent side. So ano to, di ba, yung theta x, mako-compute mo using what trigonometric function. So pwede mong gamitin yung function na tangent, or tangent of theta x. Ano ba ang tangent? TOA. Di ba? So opposite na 3 all over 4. Or theta x can be computed as arctangent of 3 all over 4. Okay. So, ibig sabihin pala, guys, kung may angle ka na ngayon, di ba may lalabas kang angle dyan, which is in degrees, pindutin nyo na lang. So, pwede ka nang bumalik ulit doon sa nauna nating method. So, f, cosine of theta x, and then yung f sub x, that is f cosine of theta x, and then yung f sub y, f sine of theta x. Okay? So, yun lang naman po. Pero guys, sabi ko nga, dapat makabisado nyo rin yung paggamit ng slope. Kasi importante rin po talaga siya. Yan. So, as I've said, triangle lang din naman po yung nabuo natin kapag slope po yung given. So, ito po yung kanyang ano. Okay? So, guys, kung gagawin ko ng equation yung cosine of theta x, magiging equals po kaya siya. Kasi itong triangle na ito ang kino-consider natin. Diba ka? Cosine, ka. Adjacent of 4, then hypotenuse of 5. So guys, kung titingnan natin, di ba itong cosine of theta x na to? Ito rin siya. Cosine of theta x. That means, if slope po yung given sa atin, so ang isa pang variation ng equation natin dito, so yung f sub x pala, pwede rin natin sabihin na f, so since this is cosine theta x, ito cosine of theta x din, pwede rin siyang equal sa 4 over 5. And then ito, so sine of theta x, so magiging ang sine is equals to 3 over 5. So, ang isa pang variation ng formula nito, so that will be f times 3 all over 5. Okay? So, yun lang naman po yung iba't ibang way kung paano kumuha ng component ng force. So, again,
ito yung isa sa pinaka-basic na dapat alam natin, yung pagkuha ng component. Kasi without a component, we cannot compute for the value of the resultant. So, pa-review na lang po ng inyong notes. So, ito naman po, ano pa ha? Nag-trigo lang tayo sa totoo lang. Okay? So, review niyo yung notes nyo sa trigo. Ayan. Alam niyo yung kung saan nakukuha yung mga angle. So, ito question. Di ba, anong value ng angle kapag pinagsama mo yung theta y at saka theta x? So, that will be 90 lang ha. So, for example, given ang theta y, so, ang pwede mong gawin, kung nalilito ka sa paggamit ng theta y, kunin mo yung theta x. Di ba? 90 minus theta y lang naman po ito. So, ayan. Maraming mga ways para paikot-ikutin yung tatlong method na yun. Or yung procedure sa pagkuha ng component. Guys, itong 3, 4, 5, hindi po laging ganyan na. Nagbigay lang ako ng sample. Kasi minsan ito, pwede rin natin sabihin ng 1:2. 1 vertical, 2 horizontal. Pwede magkapalit ka dyan. Pwedeng 4 vertical, 3 horizontal. Basta, titreat mo lang siya as parang isang triangle lang din. Okay? Okay, next. Sir, excuse So guys, po. dun sa susunod na ano, so again, as defined, ang system of force po, Sir B. iba na define, na natin to. Sir B, Na discuss excuse natin yung po. system of force. So ito is 2 or more forces acting on the same object kapag sinabing system of force. And then nahati po siya into 2 types. We have the coplanar forces and we have the non-coplanar forces. So kapag sinabing coplanar force, when we say coplanar force, ito po acts on the same plane. Meanwhile, kapag non-coplanar, it acts on different plane. So to make the story short, guys, a coplanar, ito po yung mga 2D problems. And kapag non-coplanar, 3D. So 2D Sir, in the sense excuse na po. X and Y axis lang yung pinag-uusapan natin. Okay? So imagine mo na lang, flat surface. So may makikita ang mga forces na horizontal, going to the X, meron going to the Y. May mga naka-inclined. Okay? Ngayon naman, kapag 3-dimensional, aside from doon sa mga nasabi ko kanina, na nasa Y at X axis lang siya, or lying on a flat surface, ngayon, hindi na siya flat. Kasi, meron pa tayong isang axis na i-consider, which is yung Z axis. Or may makikita ka ng force na papunta sa'yo. Ayan. Pwedeng palabas. Pwedeng acting at a certain angle. Or in short, 3-dimensional yung mga forces na ito. Sir Okay? B, excuse po. So Sir, ngayon, yung coplanar, meron pa siyang iba't ibang type. So, ang collinear, ayan. So, yung line of action ng force, o yung forces natin lie on the same line of action. Same line. So, kagaya dito sa example na to. Yan, collinear. So, makikita mo, meron dalawang force na nag-a-act sa acting at the opposite direction. Basta ang ano niyan guys, dapat same line of action. Hindi lang limited dito ha, pwede kasi na going in the same direction. Ito yung isang force, ito yung pangalawang force. Pwede rin naman pataas at pababa. Pwedeng naka-inclined. Basta guys, tandaan nyo lang, dapat same line of action. Kapag in-extend mo yung line of action ng force natin, dapat doon papatak lahat ng force mo. Kaya nga collinear. Next, parallel. Line of action don't intersect. So, ayan. So, meron tayong dalawang klase. We have like parallel and parallel. So, ano ba yung difference ng dalawa? Kung titignan mo yung diagram natin. So, kapag like parallel, so pare-pareho po sila ng direction. So, lahat po sila pababa. So, again, hindi lang po limited sa pababa at pataas, kaliwat, kanan. So, pwede silang acting at a certain slope, pero make sure na parallel sila. Kumbaga, kung may angle of inclination yan na theta, dapat ito, theta lang din. Theta. And one property ng isang parallel force system is, ayun, hindi mag-intersect yung line of action nila. Kasi kahit anong extend mo dyan, kahit lumampas ka dito sa papel o sa screen ng inyong monitor, hindi sila magtatagpo. Next, kapag concurrent forces, this meet at one common point. So, agaya po dito sa diagram na to. So, kung nakita nyo dito, coplanar concurrent, so nagtagpo-tagpo lahat yung forces mo dito. Okay? So, meron pang isang possible case yan. Pwede rin naman kasi kapag sinabing concurrent, nagsimula silang lahat sa at what common point. Ayan. Or pwede rin naman, magkaalayo sila ng una, pero
darating yung time na magkikita-kita sila dito. Ayan. So ito kasi combination na dalawa. So nagtagpo-tagpo sila yung tatlo nagtagpo-tagpo dito, tapos yung dalawa doon ang galing. Basta tandaan nyo kapag concurrent, may isa silang common point na magtatagpuan lahat. And then kapag concurrent, they do not meet at one point. So kagaya po dito sa ating diagram na to. So itong apat na force na to, meron diyang dalawa, pwedeng tatlo, magkikita-kita sila at common point. Pero never mangyayari yung apat pong forces na yan is magkikita at one common point. So kagaya nito, kung extend mo yung line of action ng force, di ba yung force, itong dalawang force na to, nagkita dito sa point na to. Pero itong dalawa, kahit anong extend mo po dyan, hindi sila magkikita doon. Okay? So yun lang naman yung non-concurrent. And then next, resultant of force system. So guys, sa pag-compute po ng resultant of force system, meron tayong dalawang method. We have the graphical method and we have the analytical method or analytic method. So sa analytic method, dito nga papasok yung component method. Kaya that's why sabi ko nga, it's really important na maalam tayong kumuha ng component. Kasi yung component, gagamitin natin siya sa component method using analytic method. Ito guys yung ginagamit natin, analytic method. So itong graphical method, i-discuss ko lang din. Nag-provide ako ng example ng paggamit ng graphical method. Pero kung maalala nyo during senior high, kapag graphical method kasi, from the term itself, graph, may isang method dyan o isang procedure na pwede mo kasi siyang i-plot using a ruler, di ba? I think, kung maalala nyo, may activity kayo doon na pinagdala kayo ng graphing paper, the ruler, tsaka protractor. Kasi ang pwede kasing gawin dyan, dito sa graphical method, yung force mo, pwede mong i-represent as a line or the length of the line. For example, yung 1 kilonewton na force, ayan. So yung 1 kilonewton force, pwede mo kasing i-represent into unit of length or 1 inches. So in every kilonewton, 1 inches siya. So i-plot mo lang siya using graphing paper, at the same time using ruler and protractor. So the more accurately na ma-plot mo yung mga system of force, the more accurate mong ma-plot or yung value ng resultant mo kapag sinukat mo using the ruler, ay malapit do sa tunay na sagot na ma-solve mo using graphical method. Okay? Kaso nga lang, itong graphical method, kapag manually mo siya gagawin, yun nga, pinaplot mo using ruler, yun ay marami kasing maging pwedeng source of error. So, dyan papasok yung human error. Okay? For example, nung plinat mo siya sa ruler, ang true value ng length niya, so for example, 5 inches, ganito lang kahaba. Pero nung ikaw ang gumamit, so kung wari, pasmado ka or nalilito ka, ito yung nasukat mo na 5 inches. So sabi mo, ito yung 5 inches sa'yo. So kung titingnan mo, yung true value, meron na agad siya ditong delta o yung error. Okay? So malaki agad yung diferensya. Kaya pagdating mo sa dulo, magtataka ka, bakit iba yung sagot mo doon sa mga klase mo? Kasi nga, nagkaroon ng error nung ginagawa mo siya. Or pwede rin naman doon sa protractor, hindi ka maalam kung wari gumamit. Ang sinusukat lang sa'yo is, for example, 30 degrees lang yung required. Pero nung ikaw sumukat ng 30 degrees, ito yung sinabi mong 30 degrees. Ayan, which is greater than 30 degrees yan. So mali na. Nasala ka doon sa possible na sagot. Okay? So ito pala guys, sa graphical method, merong tatlong procedure pa na pwedeng gawin. So, and ito naman tatlong procedure po na ito is interrelated naman po sa isa't isa. Katulad nito, yung parallelogram method, ito naman po kasi. So, meron ang dalawang system of force na kung saan itong A at itong C. So, kapag ipilinat mo siya, makakabuo ka lang isang parallelogram. And then guys, ang sinasabi dyan, yung length po ng inyong diagonal line, yan po yung magiging length ng inyong resultant. So, kung anong haba niya, yan yun. So guys, kung tingnan mo, di ba, nag-drawing ka ng parallelogram, tapos yung diagonal, yun yung resultant. So ano ba na buong figure natin nung nag-drawing tayo ng diagonal line? Di ba nakabuo ka rin ng isang triangle? So kaya, kung titingnan mo, so di ba, itong figure na to, ito lang din siya. And since we're talking about triangle,
So guys, for example, palitan natin to. Gawin natin B. So ito, may mga interior angle ka makukuha dyan, di ba? Masusukat naman siya. So, or mako-compute. So palitan natin to beta. Ito sabihin ko alpha. Tapos ito gawin ko na theta. Yung angle na yung theta. So given ka ng mga length of sides ng triangle, given ka ng mga interior angle. So ano yung pwede mong i-apply dyan? So dyan papasok yung mga sine law and cosine law. Ito. Yan. So guys, let me just correct this diagram kasi mali yung na-attach na picture dyan. Ibig sabihin, yung formula nyo, hindi pa pwede dyan sa figure na to. So palitan nyo na to. I-correct nyo na lang doon sa inyong mga workbook, guys. And then, correct natin So palitan natin yung mga symbol sa interior angle. So retain lang natin yung side Ibig sabihin nito, etong haba nito, side small letter A, ito, side B, side C. So gawin natin, ito, palitan natin ng kanyang tawag. So gawin natin to as alpha. Ayan. So this is alpha. Tapos ito, yung katapat ng B, sabihin natin to as beta. And ito, tawagin natin na angle theta. Okay? So, correct nyo na lang yung workbook nyo. And then guys, syempre, unahin natin yung sine law. So, yung sine law, walang problema, di ba? So, isang tawag nga sa sine law is tapatan method. So, yung side A, ano ba yung katapat niyang angle? So, alpha, so over sine alpha, is equals to beta, or yung B, all over yung angle na sine beta. So that should be equals lang din do sa C, all over sine theta. Okay, and for the cosine law, guys, eto, share ko lang. Siguro iba yung way kung paano nyo sinasaulo siya. Pero ito, again, siya, effective siya. Kasi nga, in the sense na, ang nag-share kasi nitong technique na to is teacher ko rin dati before, during college. So hanggang ngayon, hindi ko siya kalimutan. Malimot-limutan. Ayun. So sabi nga rin sa psychology, di ba? Mas madali mong natatandaan yung isang bagay kung nilalagyan mo ng mnemonics. So aside from mnemonics, ano ba yung mnemonics? Yung color ng rainbow, RGB, nilalagyan mo ng mga coding. Or, hahaluan mo siya ng something green. So, green. So, in short, natatandaan na naman kayo. Lalagyan mo ng konting kabastusan para nga mas madali siya matandaan at hindi mo malimutan. So, for example daw, beta. So, isipin nyo yung beta. So, ito yung iniipit ng dalawa yung legs. So, alam nyo na kung alin yun, kung ano yun. So, kung boy ka, di yung So, kung girl ka, di yung So, yung cosine daw, nung iniipit ng legs, so cosine beta, for example, gagawin ko tong cosine beta ng formula, is equals, so dun sa sum ng squared ng dalawang legs na umipit dun sa beta. So, ano ba yung umipit dun sa dalawang legs? Ano ba yung dalawang legs na umipit dun sa beta natin? So, di ba yung side C? So, yung C, tsaka yung A, isipin nyo na ganyan lang siya. Nakaipit yung yung side C at saka side A doon sa beta natin. So, A squared plus C squared. And then minus doon sa side kung saan mo ipapasok yung beta. So, minus. So, ano ba yung katapat ng beta? So, yung B, di ba? Minus B squared. All over twice yung dalawang legs na umipit sa mo. So, 2 times A C. So, ganyan ko po sinasa ulo yung cosine law. So, again, since college, and sabi ko nga, di ba, from 2017 to 2019, na nag-abroad ako, mahigit 2.5 years yan. Siyempre, hindi naman ako tuturo doon. Marami ako nalimutan. Pero itong cosine law, hindi ko siya nalimutan. Kasi nga, gawa nito. Yung mga ipit-ipit na ganyan. Okay? So, yun lang naman. Guys, putulin ko muna yung discussion dito sa analytic method. Sa 2.4. 2.5, next topic ito. So, guys, ito pala yung mga formula. So, yung resultant nga, that is just yung sum of all forces in x-axis. Kumbaga,
that is just the summation of forces going to the x direction. Yung r sub x natin. Again, rx is component ng resultant ha, yung x component. And then ry, so that is the sum of all forces in the y direction. Or ito yung forces which is going in the y direction. Summation of all forces going in the y direction. O yung y component ng mga force, yung pinagsama-sama natin. And guys, kapag na-compute tayo ng resultant, i-treat muna po natin siya as parang isang quadrant system. Okay? So, di ba, ano ba yung sign natin kapag first quadrant? Kapag ang force mo is naglalay dito sa first quadrant or nakaganyan. So, ang value ng ating x component ng force is positive, di ba, sa first quadrant. So, kapag ang force mo is dito nakatutok, so ibig sabihin, ano yung magiging sign ng ating x and y? Ano yung unang number dito? Di ba, ito is x, and then ito yung y. So, second quadrant, ano? So, negative yung x, positive yung y. Sa third, both negative. And then sa fourth, so positive and negative. So, yan yung magiging sign convention sa mga component ng force. Okay? So, actually, mahirap kasi yung mag-ano din sa online yung computation. So, ang gawin natin, guys, since naman tayo, nakahabol na kayo, section 8, dun sa ibang section. So, bale, magiging kulang ko na lang ay yung computation part. So, ano na lang natin yun ha, sa face-to-face discussion. Medyo, ano kasi to sira yung ganito ko dito sa bahay. So, may portion dito na hindi gumagana. Medyo mahirap lang kapag nagdi-discuss. Try ko ulit bumiling bago para meron na ulit ako sa bahay. Kasi kapag sumusulat ako, napuputol siya dito, ito. So, from dito, ayan, meron parang dead pixel dito sa, ayan. So, itong space na to, ayan, wala ako may sulat dyan. So, ito lang yung gumagana. The rest. Saan ba yung ano ko? Teka lang ha. Nasa downloads ko ba? Wala din, nasa laptop ko yung Okay. So, yun lang muna, no? So, next meeting, problem solving na tayo. So, I think magtatagpo-tagpo naman yung ano nyo, yung lessons natin. Kasi Monday naman, ayun nga, wala ulit pasok. So, kaya naman ay pang Thursday. So, mag-meet tayo ng 3 hours sa Thursday. So, ano siya? May ihahabol ko naman kayo sa schedule nung pang Monday and Wednesday. Ayan. So, magpapanag po ulit siya. Okay, so yun lang muna. Thank you guys for attending. So, para sa mga hindi naka-attend, since this is recorded naman, so naka-upload naman po yan. I-upload ko mamaya-maya sa YouTube para pwede nyo ring reviewin. Okay? So, are there any questions? Yes, Kian. Nataas ba ng kamay si Kian? Okay, so guys, kung wala ng question, you may leave the Gmeet room. See you guys next week. So guys, attend kayo sa magpapa-attendance ako dun sa ating General Assembly sa Tuesday. So yun lang, you may go.